Magandang araw sa iyo, Miss Kais. Ako po si Tessa, 27 years old, tubong Antique, pero lumaki sa Capiz. Lumaki akong mahilig sa kwento ng mga kababalaghan, lalo na tuwing undas. Ang kwentong ibabahagi ko po ay totoong nangyari sa akin noong bata pa lamang ako. Isang karanasan, hindi ko kailanman malilimutan. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang tunog ng kampana, tuwing gabi ng undas, bumabalik sa akin ang takot na iyon. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa Antique, tuwing undas ay nagtitipon ng buong pamilya sa lumang sementeryo. Walang kuryente noon, kaya ang tanging ilaw ay galing lamang sa mga kandila at gasera. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng kandila at bulaklak ay humahalo sa simoy ng hangin ng gabi. 5 kami magkakaibigan noon. Ako, si Mario, Tomas, Elena at Rico. Lahat kami ay magkakapit-bahay at sabay-sabay na nag-aalay ng kandila sa mga puntod ng aming mga ninuno. Pero noong gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang nag-aayos kami ng mga bulaklak, napansin namin ni Tomas ang isang lumang nicho sa dulo ng sementeryo. Basag ang lapida at tila matagal nang walang bumibisita. "Uy, tignan natin to," sabi niya habang hawak ang gasera. Pinigilan ko siya, pero si Mario, na laging matapang, ay sumugod agad. Paglapit namin, napansin namin may nakaukit na kakaibang simbolo sa lapida. Parang mata, na may apoy sa gitna. "Baka albularyo to dati," sabi ni Elena. Nanginginig ang boses. Biglang umihip ang malakas na hangin at sabay-sabay na namatay ang mga kandila. Tahimik, walang maririnig kundi ang kaluskos ng mga dahon at ang mahinang tunog ng kampana mula sa simbahan. Nang sindihan muli ni Rico ang gasera, napansin naming may bakas ng kamay sa lapida. Basa, parang bagong tatak. Wala namang ulan, bulong ko. Pero bago pa kami makaalis, may narinig kaming mahinang pag-iyak mula sa ilalim ng lupa. Hindi iyak ng bata, kundi parang tinig ng isang matandang babae na humihingi ng tulong. "Mario, tulungan mo ko." Napatingin kami sa isa't isa. Si Mario, na kanina'y matapang, ay biglang namutla. "Narinig niyo yon?" tanong niya. Lahat kami ay tumango. Biglang gumalaw ang lupa sa harap namin. Ang mga kandila sa paligid ay sabay-sabay namatay. Ang gasera ni Tomas ay nahulog at nabasag. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ang kamay na unti-unting lumalabas mula sa lupa. Itim, tuyot, at may mga kuko na parang bakal. Napasigaw si Elena. Tumakbo kami, pero si Mario ay nadulas at nahila ng kamay na iyon. "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" sigaw niya. Hinawakan namin siya, pero parang may humihila sa kanya pababa.
Nang dumating ang mga matatanda, wala na ang kamay, wala na rin si Mario. Ang lupa ay parang hindi man lang nagalaw. Sinubukan nilang hukayin pero wala silang nakita. Ni bakas ng katawan, ni butas, wala. Kinabukasan, dinala kami ng mga magulang namin sa simbahan. Sabi ng pare, ang nicho raw na iyon ay pag-aari ng isang babaylan na sinunog ng mga Kastila dahil sa pangkukulam. Sumpa raw ang lapidang iyon. Kung sino man ang magpapakita ng kawalang galang ay kukunin ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga taon, pero tuwing undas may nagsasabing nakikita si Mario sa sementeryo, nakaupo sa tabi ng lumang nicho, may hawak na gasera at nakangiti. Ang mga patay ay dapat igalang, lalo na sa araw ng undas. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas, at hindi lahat ng libingan ay dapat lapitan, at hindi lahat ng libingan ay dapat lapitan. Ang mga kaluluwang hindi matahimik ay naghihintay lamang ng pagkakataon upang iparamdam na sila'y naroon pa rin. Maraming salamat po, Miss Kais, sa pagbabasa ng aking liham. Sana ay magsilbing babala ito sa lahat, na sa bawat kandilang sisindahan natin tuwing undas ay may kaluluwang nagmamasid, naghihintay, at baka tumawag muli. Lubos na gumagalang, Tessa.